Nako, magandang araw mga kabugtaw. Mukhang maganda nga yung araw. Lumabas na si Saldico. Salita na. Sa tingin ko, tapos ng boxing. Alam mo kasi itong mga demonyong ito. Tulad ng mga demonyo. Ano yan eh? Ano yan, mababangis sa mga yan, nag-aaway-away. Kaya lang pag may dumating na mas mabangis, tahimik sila susunod. Pero pag nakahanap ng pagkakataon niya, ng butas yan na patumbahin yung pinakamabagsik na demonyo, titira yan. Hindi tulad ng mga anghel na nagtutulungan, itong mga demonyo ay nagsisiraan. Kaya yun na, laglaga na. Actually, parang nakita ko na yan eh, kasi parang mga the past few weeks nakikita ko na nilalaglag na si Saldico eh. Sabi ko nga kung ako si Saldico, kakanta na ako eh, yun, kumanta nga. Oh. So tingnan natin, nagpatawag daw ng emergency meeting si Brownie na natin anong nangyayari. Pero may mga nakakausap ako na mga active na general, sabi nila wala na, tapos na yung boxing. Si Brownie kasi wala na raw credibility. Anyway, talking about demonyo, ito rin yung gusto kong pag-usapan yung hapon kasi konektado to sa recent development na nangyari itong paglabas ni Saldico, yung London, Washington, saka Vatican. Ito yung tatlong siyudad na may control sa mundo. London controls the money, Washington controls the military, and Vatican controls how you behave. No? Sa London kasi hanggang Netherlands yan, diyan dinidesisyonan kahit yung currency rate. Hindi totoo yan. Depende sa GDP, sa kung ano-ano mo dyan, yung value ng pera mo. Araw-araw may nagmi-meeting dyan sa London. No? Yung talagang pang-aapi sa mundo, nagsisimula yan sa mga British, yung kolonyalisasyon nila na masyadong malupit. No? So, yan ang nagpapahirap sa mundo, yung mga bangko, yung mga Rothschilds, dyan din may mga headquarters. No? Yung, siyempre, yung Washington naman, they command the military. No? Pag hindi sumunod sa gusto ng mga banks sa London, halimbawa yung sa Guatemala, no? Kung yung sino ba yung presidente doon gusto yung land reform, may maapektuhan yung United Fruit Company ng mga Amerikano, maapektuhan yung mga bangko. Kaya yun, kinudita nila. No? Ganon, regime change. Ganon din sa Pilipinas. Regime change. Yun, military. At ito yung gusto kong pag-usapan ng medyo mahaba-haba ng konti. Yung Vatican, one that controls the faith. The past 500 years have been five decades of cruelty, of colonialization, of murder, of plunder. And the Catholic Church have always been beside this colonizer. Papasok mo lang pare, may dalang Biblia, paamuin mga tao, tapos papasok na ang mga negosyante. And religion, Catholicism, always condoned the very, very cruel colonialization tulad dito sa Pilipinas. No? Ah, yung bumisto sa mga Katipunero, pari, Recoletos pa kasi nagkonpisal yung isang revolutionaryong Katipunero, si sinumbong ng pare sa mga autoridad, that's breaking the seal of confession. Kaya wala akong tiniwala talaga. Yan kahit dito sa Pilipinas, no? Itong last time, ang bugtaw natin, what is your name? Kasi dapat pangalanan. Itong November 30, hindi nila pinangalanan. Saka dami ko nakitang post sa mga kaibigan ko pare sa Facebook, no? Pinopromote yung November 30. Dini-deny pa yung November 16, 17, 18, hindi daw yung suportado ng Catholic bishops, hindi daw suportado ng simbahang Katoliko. Kasi yung sinusuportahan ng simbahang Katoliko ay yung finance ni Tambaluslos at Dili Satanas ng November 30 rally na walang Marcos resign. Kunyari, takot lang kunyari, galit lang sa kurap. Pero ang plano talaga dyan, sinabi ko na rin noon, once in a while may big rally tapos they will drag it up to 2028 tapos ang patakbuhin nila next president ay si John Vic Rimulya kasi dadayain din nila yan. Kontrolado yung Comelec kasi si Chamba kasi kahit patakbuhin nila, kahit dayain mananalo, walang kredibilidad, hindi maniniwala ang mga tao na nanalo yan. Mga kaparian ngayon, no? Itong si Ambo David,
Ito, alam niyo, hanga ako sa taong yan eh, napakatalino yan, kaya lang lutang, is not grounded. Iba naman yung gimmick niya, yung sa drug war, nililihis talaga ang issue. Marami ng paglilihis. In fact, kababasa ko lang si Rob Francis ba yun, na pustahan tayo dahil lumabas si Saldico. Talagang ngayon, utosan nila ang mga pulis na arestuhin na si Bato para ma-divert na naman ang issue. Pero wala na yan. No? At ito namang mga paring Katoliko, no, talagang ayaw nila sa INC. Kasi the Catholic Church is controlled here in the Philippines is controlled with the Vatican. And the Vatican is in cohorts with London, Washington, no? Controlled by the CIA. Kaya kung walang utos ang CIA master nila, walang utos ng Vatican, hindi gagalaw ang simbahang Katoliko dito. Hindi tulad sa EDSA 1, EDSA 2, may utos ng CIA yon, kaya gumalaw sila. Kita mo ng kawalang hiyaan ng mga Katolikong paring at mga obispong ito, no? Ngayon na lumabas na si Saldico, hindi niyo pa rin ba pamangalanan si Marcos na mag-resign na? No? Kakampihan niyo pala iba itong si Aquino Dil. Marcos, dyan ka lang. Anong klase yan? No? Nakakagalit, na nakakainis, na nakakabwisit ng mga taong ito, mga dilawan na ito. Kayo ang dahilan bakit nanatiling mahirap ang Pilipinas, itong simbahang Katoliko na ito na sumira din sa mga values ng ating mga Pilipino that lead us to the moral collapse. No? No? Yung Vatican na yan, that's the haven of pedophiles. In fact, may lumabas recently isang monsignor na taga Peru. No? He alleged, ano yung pangalan niya? Ricardo something. He alleged that Bob Prevost, itong Leo the 14th yan, when he was bishop in Peru, was involved in the cover-up of sexual abuse committed by priests. No? Sila mga pedophilia nagpoprotektahan. So ito, London, Washington, Vatican. Pero wala na yan. Tapos na yung panahon nyo because the global south is rising. No? Itong BRICS, itong global south. Kaya nga ano na eh, America is like a dying man that will bite and scratch just to hold on to their life kasi patapos na yung panahon nila. The global south is rising. The move of de-dollarization is picking up. Wala na kasi London, siyempre finance, dollar, no? Wala na yan. Tagal ko na sinasabi na magkukulaps yan. No? Kahit dito sa Pilipinas, ang kahit anong ayun yung lumabas mga Katoliko kayo, masisira talaga kayo. Buti pa itong iglesia, KOJC, tsaka JIL kasi they are indigenous religious group founded in the Philippines and led by Filipinos. Hindi tulad ng mga Pilipinong obispo dito na puti yung utak, no? Na controlled by the Vatican. And the Vatican, of course, was founded as an empire, no? Si Constantine. Political maneuver ni Constantine yun. No wonder that ever since the Vatican has been in the side of oppressive empire. Patapos na rin kayo. Itong mga Katoliko na to na ayaw pa talagang lumabas at manawagan na bumaba na si Marcos. Although hindi bababa si Marcos, kailangan buhatin mo talaga palabas ng Malacanang yan. Last time, yung tatay, sinabihan ng Kaduk, punta ng Paway, kung sa Hawaii dinala. Ewan ko lang ngayon, anong magiging senaryo. No? Ililigtas ba ng mga Amerikano si Bongbong? Dadalhin ba siya sa Hawaii? No? O talagang bubuhatin siya ng mga taong bayan? No, swerte lang siya last time si Marcos Sr. Hindi siya inabutan doon. No? Bubuhatin sila tulad nangyari sa Nepal, sa Indonesia at bibitayin diyan sa harap ng Malacanang. Hindi ko alam anong senaryo. Tutulungan ba siya ng Amerikano ngayon makalabas ng bansa? Hindi ko rin alam. No? Pero one thing for certain, London, Washington, Vatican, tapos na yung panahon nila. The global south is rising. Kahit dito sa Pilipinas, sirang-sira na ang kredibilidad ng simbahang Katoliko. Grabing namatay sa Cebu, sa Negros, si Ambo David. Walang inatupag kundi imbestigahan ang drug killing. No, ay mga si si Joe at Vincula, yung arsobispo ng Manila. No, binabaha yung Manila, yung mga tupa niya. Andon siya sa Espanya, nag-El Camino, nag-tour, nag-religious pilgrimage. Kuno, wala yan, sosyalan lang yan. Mga wala silang pakialam. Parang si Bangag saka si Lisa Tanas na binabagyo ang Cebu at Negros, sila naman nagpa-party.
Ganon din yung mga kaparian niya, sarap ng pagkain nila, sarap ng buhay nila. No? Pero patapos na rin yan kasi mga tao nakikita na eh. No? Hindi tulad, parang itong London, Washington, Vatican, na pag nagsalita sila, parang salita ng Diyos, lahat susunod. Yung tingnan mo si Trump. Hanggang ngayon, may delusion pa rin na pag sinabi ang ganito, akala niya susunod mga bansa. Hindi na, nilalabanan siya. So makikita mo, declining na yung West. Andito ngayon, eh, ang natira na lang tuta ng Amerikano dito, ang Pilipinas. Pero pag nawala si Bangag, at sumali tayo sa trend ng Asia, sumali tayo sa BRICS, nako sigurado ko aangat ng mga Pilipinas. Kaya sabi nga ni Erap, weather lang yan. No? O mga Romans pa, sic transit gloria mundi, the glory of the world is passing. So huwag kayo masyadong magmayabang, huwag kayo masyadong kumapit sa pwesto nyo, kasi lahat ay lilipas din at malapit na.